Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Sa biyaya po ng Panginoon, tayo ay makapagpatuloy sa ating Sunday School, no? So ito ay part 2 ng ating na-discuss last week tungkol po sa doktrina ng ating tinatawag na Doctrine of Illumination. So hindi ko na po habaan pa yung review. Pwede nating balikan yung recorded po na live video po natin sa nakaraang lesson. Pero ang malinaw lang na ang itong illumination po ay gawa ng banal na espiritu at ito po ay ating pinag-iba doon sa ating tinatawag na Doctrine of Revelation, yung pagpapahayag ng Diyos. Alam po natin ang kumpletong kapahayagan ng Panginoon ay ang kaniyang banal na salita. At atin din pong nakita nung nakaraang linggo na ang biyaya ng illumination ay ito'y eksklusibo para sa mga mananampalataya o para sa mga tao ng Diyos. Dahil mayroong misconception sa maraming evangelicals, ang pagkagamit minsan nagkahalo-halo na yung paggamit ng dalawa, na ang Diyos ay imbis ng ang ibig lang pong sabihin ay mas naunawaan ng kanyang salita, sa iba ay sinasabi nila ito ay bagong revelation ng Panginoon sa akin. So pagbabalansi po, ang illumination ay ginawang malinaw ng Diyos yung ating pag-iisip upang maunawaan yung tapos na nahayag na kapahayagan po ng Diyos, wala iba kundi ang Biblia. Next week, kalooban po ng Panginoon, atin pang i-trace sa history itong may kinalaman po sa doktrina ng illumination, kaugnay po sa scripture, na mapagtanto po natin na hindi pala tama yung palaging sinasabi ng ibang mga professing Christians na ako lang at yung Biblia. At hindi ko na kailangang sumangguni pa ng ibang mga resources o aklat. Yan po yung maling paggamit ng sola scriptura. Ating talakayin po yan sa sunod po na linggo sa biyaya po ng Panginoon. At bilang papiyaw lang po, ang sola scriptura ay hindi po yan umiiwas sa mga resources na maaaring gagamitin po natin sa lalo pang pag-intindi natin sa salita ng Panginoon. At isa po sa mga resources na ating pwedeng balikan upang magsilbing gwardiya sa ating pagkaunawa sa banal po na salita ng Panginoon ay ang iglesia sa kahisayan. No? Ang history. At alam po natin ang Diyos ay kumikilos na maging sa kahisayan. At isang kaibagan sa iglesia o sa isang Kristiyano na hindi respetuhin yung mga ginagawa ng Diyos, no? Maging sa kahisayan. Pero ngayon po, talakayin muna natin yung ilang mga aspeto kung saan yung pagbibigay linaw ng Santong Espiritu sa ating isipan upang maintindihan, maunawaan ng kanyang salita ay presente. So yung mga aspects where illumination by the Holy Spirit is present. Ito ay maaaring dagdag po sa ating kaalaman. Dahil doon nga sa ating confession, mga kapatid, isa sa highlight doon na kinikilala ng ating mga forebears, yung mga nagbuod o nag-compose ng ating confession of faith. Sabi doon, chapter 1, paragraph 6, bandang gitna po ito, nevertheless, we acknowledge the inward illumination of the Spirit of God. So yan yung ating tinalakay last week. Ngayon po, to be necessary for the saving understanding of such things as are revealed in the Word. Ngayon po, ang highlight natin, at lalo na sa umpisang discussion po natin sa Sunday School ngayon, ay yung may kinalaman sa aktual na pagkaunawa natin sa Ebanghelyo. So may transition po yan, galing po sa estado na hindi tayo mananampalataya sa makatuwid, plain pa na makasalanan. Tayo po ay depraved at namuhay sa kadiliman. Yan po yung
at least description po ng Biblia tungkol sa hindi mga mananampalataya. Kasama po tayo nung tayo hindi pa mga Kristiyano. At makikita natin mga kapatid na mayroon palang ugnayan actually ang gawa ng banal na espiritu ng kapanganakan magmuli. Ito ay spiritual na kapanganakan na ating malimit na ginagamit po ay regeneration, yung language po sa Biblia na being born again. Pero doon pa lang sa act ng regeneration of the Holy Spirit sa isang makasalanan, mayroon na pong presensya or gawa ng banal na espiritu ng pag-ilumin sa isipan ng isang dating patay at bulag sa katotohanan. Okay? So hindi lang po play ng illumination or yung pagbibigay ng Diyos ng liwanag sa ating isipan na maintindihan, maunawaan natin ang kanyang salita ay nag-umpisa after po sa conversion. Kaya yan yung ating dagdag po linaw sa ating pag-uusap. Sa mga katuwid mga kapatid, yung nilagay ko dito na punto na regeneration has neat connection with illumination. Mayroong napakalapit na ugnayan at ito po ay ating dahan-dahang intindihin. Sa confession po, in-acknowledge ng ating mga ninunong Baptist that the prior need of illumination that a sinner will have a saving understanding of the revealed word o kaya yung gospel. So mayroong yung punto po na kinikilala ng ating mga naunang mga reformers, lalo na yung mga Baptist na yung dahilan kung bakit ikaw ay tumugon ng pananampalataya at pagsisisi at naligtas, doon pa lang, ando na po yung gawa ng banal na espiritu ng pagpapaunawa sa atin sa Ebanghelyo. At alam po natin, kung ating lagyan po ng logical na timing, kailan yun nangyari? Di ba? During po sa regeneration, yung pagbuhay magbuli sa atin ng banal na espiritu mula po sa ating pagiging patay sa kasalanan. Okay? So mayroon na po doon. Sinadya kong gamitin yung word na logical kasi pag sinabi kasing gawa ng Diyos sa kaligtasan, mahirap pong lagyan po ng chronological na mga sequence. Ito ay palaging ating pong sinasali sa ating isipan in terms sa order, in terms of kumbaga logical. Hindi talaga actually yung pagkasunod-sunod. Ano bang halimbawa? Ano bang nauna? Adoption o reconciliation? Di ba? Yung justification by faith ay hindi po natin po yan kayang himay-himayin sa punto nating isusunod. Pero tama lang na sa ating isipan mayroong order in terms of logical order. Pero ang premise po dito mga kapatid na talagang yung spiritual na realidad na ang illumination po ay naging present sa atin ay sa panahon po ng pag-regenerate sa atin. At lahat po ng ito mga kapatid ay gawa ng banal na espiritu. Malinaw sa atin po ng act ng Holy Spirit sa pag-regenerate ng isang kasalanan is always in connection with the gospel. Walang mangyaring regeneration kung walang ebanghelyo. At the same time, walang mangyaring illumination o pagpapaunawa ng banal na espiritu sa unang encounter nating ng gospel o nung time ng Diyos ay tayo ay kinilusan. Walang illumination po nangyari apart from the preaching or the presentation of the gospel. Palagi pong magkasama yan. So, yan yung common sa generation po at illumination. Bagamat magkahiwalay po yan, pero parehas po yan gawa ng banal na espiritu. At palagi pong may kaugnayan sa salita ng Diyos. Hindi mangyaring magkaroon ng regeneration o kaya illumination ng walang scripture o walang salita po ng Diyos. Kaya masasabi natin na talagang sa illumination po o upang maintindihan ng tao ang ebanghelyo, nandun po yung precondition o pangangailangan
na naunang pangangailangan ng buhay magmuli ng isang patay na kaluluwa. At para lang po ma-differentiate, no? At medyo may graphic po sa ating isipan na illustration, ang regeneration po has to do with life, buhay. Samantalang ang illumination ay has to do with the ability of seeing or yung spiritual sight. Sa language po ni Jonathan Edwards, meron siyang sinasabi bilang comparison po sa dalawa na ang regeneration ay ang pag-prepare sa mga, ginamit yan yung mga lingwahe na physical ang pag-prepare po sa mga spiritual organ. Sa mga katuwid, tayo ay binigyan po ng spiritual na puso, spiritual na pananaw. Pero paano po yan mag-function o yung actual na function po dyan? Halimbawa, sa spiritual side, andun po yung pag-illumine ng Holy Spirit upang imbis na tanggihan natin ang Ebanghelyo, ito po'y katakam-takam sa atin. Ini-embrace natin. Pinanghawakan natin sa pananampalataya at pagsisisi. At kung bakit may tugon po ng pananampalataya at pagsisisi, dahil yan yung ginawa ng banal na Espiritu sa atin. At may ilang talata po dito mga kapatid na pamilyar sa atin, pero kung ating suriin ng maigi, makita po natin yung connection. Examples, John 3:3. Ito yung konteksto ng encounter ni Nicodemo isang gabi kay Jesus. At sabi doon, sumagot si Jesus kanya, truly, truly, I say to you, unless one is born again, or regeneration, or being regenerated, he cannot see the kingdom of God. So nakita nyo, yung sense of spiritual sight, kung ano ang kaharian po ng Diyos, ay resulta sa sinasabi ito ni Kristo na karanasan ng pagiging born again. So prior po sa spiritual sight, ma-appreciate mo kung ano ang kaharian ng Diyos o yung entrance sa kaharian po ng Diyos, nihisari ang regeneration. Nihisari po ang pagiging born again. At ito yung kalagayan kung bakit kailangan po yan sa 1 Corinthians 2:14. Isa sa mga talata po na ating ginamit nung nakaraang linggo, but ito ay later po ng mga verses. Sa 14, the natural person, referring po ito sa hindi mananampalataya. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So yan yung actually kalagayan po na maging sa atin nung tayo hindi pa mananampalataya. Pero ang kagandahan lang, sa biyaya po ng Panginoon sa kanyang mga tao, mayroong special na dealing po ang Diyos. But sa isang hindi mananampalataya, kamangmangan o fully, walang kabuluhan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito po yung disregard, tinatanggihan, nilalabanan, minsan pa nga minamak, kahit po ng mga, lalo na ng mga hindi mga mananampalataya. So, nakita po natin na kung ganyan pala yung katayuan ng isang makasalanan, bago po ang Diyos ay mag-translate sa kanya na maging kabilang at ma-appreciate niya ang buhay Kristiyano, ma-appreciate niya ang kingdom of God, kailangan po ng pagbuhay magmuli sa kanyang kaluluwa. At kasabay na po dito, ang ibang term po na ginamit po ng mga theologian dito ay yung illumination at regeneration ay concurrent. Pag sinabing concurrent, sabayan po yan. Bagamat, again, mayroong logical priority itong regeneration, pero napapaloob po doon yung pag-illumine ng banal na espiritu nang sa ganon ay mahalin po natin ang ebanghelyo sa panahon po ng pag-regenerate sa atin ng Diyos through His Holy Spirit. So bilang punto lang po at para lang ma-distinguish po natin, anong kaibahan ng illumination sa regeneration at yung illumination after ng ating conversion. At sabi ko nga kayo na maaaring ito ay dagdag po, maaaring paglalim sa atin tungkol sa doktrinang ito.
Sa illumination and regeneration po is initial and instantaneous. So kagaya po siya sa nature ng regeneration. Ang regeneration kasi hindi po yan mahabaan. Yung simpleng pagbigay ng buhay sa patay po na kaluluwa. Bagamat yung epekto nito ay nagpapatuloy, same din po ang illumination, mga kapatid. Dahil alam po natin sa regeneration, wala po tayong involvement. Napansin nyo? Wala tayong counterpart, wala tayong cooperation. At same po sa illumination na binigay ng Diyos during sa regeneration, wala tayong counterpart doon. Dahil ito ay sulong gawa ng banal na Espiritu sa atin. Tapos, ang sabi dyan, illumination in regeneration is initial and instantaneous or work of the Spirit enough that the sinner may truly understands the gospel and respond with faith and repentance. So yan yung necessity kung bakit kailangan po itong mga pagkilos ng Panginoon upang ang isang makasalanan ay makonvert bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So maring may mga tanong po dyan, so pwede yung i-take note. Pangalawa na aspito na ating titingnan kung saan presente ang gawa ng Espiritu ng pagbibigay pangunawa sa atin sa kanyang salita, yung tinatawag na yung progressive nature of illumination. Ito na yung buhay ng pagbabanal ng mga mananampalataya. After po na ikaw ay tumugon sa pananampalataya at pagsisisi, doon din po nag-umpisa yung progressive na illumination na binigay ng Diyos sa atin o na pinangako ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. So at least po, mayroon ng malinaw na pag-iiba. Sa mga katuwid, ang regeneration, kung saan doon na mapaloob yung unang pag-illumin ng Espiritu sa atin ay hindi po yun lumalago eh. Ang regeneration po ay hindi lumalago. Same po doon sa initial na pag-illumin sa atin. Kung bakit yung pinaka-basic at foundation ng salita o ng Ebanghelyo ay ating naunawaan. But after po sa conversion, makikita po natin sa Biblia yung mga panalangin, yung mga hamon ng paglago. Maging sa ating panloob na pagkatao, kasama yung ating isipan, at ito naman po ay gawa ng banal na Espiritu. Example sa prayer ni Paul sa mga Ephesian believers. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord. So, Lord Jesus, and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So malinaw po yan kung bakit ito ay pinapanalangin ang Diyos o nag-anticipate po si Pablo at ang mga mananampalataya ng pagsagot ng Panginoon. Bagamat yung agent ng magbibigay po ng karunungan at ng kaalaman ay ang banal na Espiritu na kinikilala po ni Pablo. May give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened. So ito na yung mga termino po ng illumination during po sa ating buhay Kristiyano. That you may know what is hope, what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. So yung mga bagay sa salita po ng Panginoon na mga pangako pa lang, but sabi ni Paul, aking panalangin na lumalim yung inyong pagkaunawa sa mga bagay na yon tungkol sa pag-asang pinangako ng Panginoon sa inyo. Dagdag pa, mayroong counterpart po na prayer si Paul dito sa Ephesians 3. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. So ano pa rin yung gawa? Panloob na pagkatao. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Ang tanong dito ay, hindi na ba nananahan si Kristo sa puso ng mga mananampalataya?
at the moment of conversion, ando na, tuloy. Pero dahil ito po ay aspeto ng buhay Kristiyano, yung sense na mga terminolohiya ang ginamit po ni Kristo dito ay yung paglago. Paglago. Naalala ko lang po ngayon, ginagamit minsan ng mga ngaral, yung kataga po dito na that Christ may dwell in your hearts. Bagamat ang kinakausap ni Pablo ay mga manampalataya na. Andoon na yung pananahan ng Banal na Espiritu, andoon na yung pananahan ni Kristo sa ating puso at the moment of faith, di ba? Illustrate po nila yung magandang analogy. Pag ikaw ay gustong magkaroon ng sariling tahanan at ikaw ay nag-survey at maring mayroon ka nakitang bahay, pinurchase mo. Kumpletong papel, kumpletong mga documents, talagang done deal, binayaran mo na. Iyon na yun, di ba? Iyon na yun. Pero iba yung andun ka na. Mayroon ka nakita mga repairs na kailangan gawin. Ito po yung sense po dito. Doon sa conversion, iyon na. Andun na yung presensya, andun na yung pangako, andun na yung pananahan po ng ating Panginoon Jesus. But sa buhay Kristiyano at sa buhay paglago, ito po may kinalaman po sa paglago ng pagiging pamilyar. Talagang masasabi mong absolutely, ito'y akin na, yung bahay na ito. Mas lalong lumalim yung pagiging pananahan ko sa pamamahay na aking nabili. So yan yung language ito mga kapatid. Hindi sa punto na wala pa si Kristo sa buhay ng mga manampalataya at the moment of faith, kundi yung sense talaga na we hope na lahat ng aspeto ng buhay natin ay pamilyar ang ating Panginoong Kristo. Dahil kung sa panahon na nabili mo lang, medyo external lang pa lang yung iyong nakikita. Wala pang talagang feel na lubos-lubos na iyong na. So yan yung language ito. Language po ng lalong paglalim, lalong paglago sa mga sasapin po ng pinahayag ng Diyos. So, sabi kasi dyan, verse 18, may have strength to comprehend. Again, saklaw po yan sa gawa ng Holy Spirit ng pag-ilumin sa atin. Comprehension with all the saints, what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ. Alam po natin na yung pag-ibig ni Kristo, naranasan na po natin at the moment of faith. Di ba? Pero nakita niyo po, napansin niyo po dito yung concern ni Pablo. Pero how about yung lalim po nito? Yung lawak ng pag-ibig ng Diyos. Yung taas ng pag-ibig ng Diyos. Minsan, pinagbabangga ni Pablo yung mga salita ditong medyo kuwating tingnan, magkakasalungat Pero napaka mapangahas yung panalangin dapat pala ng isang manampalataya in term po sa comprehension na pinangako naman ng Diyos na kanyang ibibigay. Tingnan niyo po. May have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. Okay? That you may be filled with all the fullness of God. So yan yung exclusive na pinangako ng Diyos at kanyang i-grant mga kapatid sa ating pag-persevere sa panalangin. Bagamat sa sanlibutan, ito po'y kung ikumpara po sa kaalaman na mayroon ng salibutan, lampas pa ito. Yan yung language po. Hindi sa puntong hindi mo unawaan o kaya hindi lubos maarok, pero ikumpara mo sa mga kaalaman na mayroon po dito sa lupa, lampas po ito. At mayroon pang claim that you be filled with all the fullness of God. Ayan yung mga katotohanan po nating dahan-dahang ini-embrace, inaaral. And I don't believe mga kapatid na kapag yan ay lalong sumasagana sa puso at sa buhay, kaalaman ng mga manampalataya, ay long on that day na masasabi ko, ito talagang membro ito talagang tao ito ay tangay-tangay sa katuruan na pinalalim ng Diyos sa kanyang puso.
it will manifest sa ating buhay Kristiyano. Kaya inyong makita po yung language ni Paul, mga kapatid, walang humpay without ceasing yung kanyang prayer na mangyari ito. Lumalago at mangyari ito sa bawat individual na mga mananampalataya. So yan yung sense po ng progressive illumination para sa atin po sa ating buhay Kristiyano. So bilang observation lang po, si Paul doon sa mga talatang ating nabanggit, bagamat marami pang mga passages sa Biblia, the starting point of Paul for the illumination of the Spirit is that they are believers. So yan yung kagaya ng aking binanggit nung nakaraang linggo, ito'y para lamang sa mga mananampalataya. And this illumination to grasp and to comprehend yung mga spiritual na mga bagay na bagamat presente na po sa atin, pinanghawakan na po natin, pero yung paglawig pa dito, paglalim nito, is to be accomplished through prayer. So inyo makita na mayroon ng participation dahil hindi naman ang Diyos yung nanalangin sa atin di ba? Bagamat mayroong intercessory prayer si Christ, pero hindi ito nag-diminish po o kaya nag-disregard sa ating responsibility. At alam po natin yung prayer sa Biblia ay imperative, utos ng Diyos. So mayroong means of grace na dapat i-avail natin ng mga mananampalataya. Kabilang na po dito ang panalangin at malinaw na mayroong participation. At alam po natin, bagamat yan po yung means of grace, biyaya pa rin ng Panginoon yan. Ang outcome ng lalong paglalim at paglago sa buhay Kristiyano at paglago sa kanyang salita, ang glory po ay hindi sa atin. Dahil yung kaparaanan na binigay ng Diyos sa atin ay galing din po sa kanyang biyaya. Hindi po ating base po sa ating abilidad, base sa ating kakayanan, pero tayo po ay pinasali ng Panginoon. Pinasakay ng Panginoon sa, kumbaga, format kung paano niya padalawin ang kanyang pagpapala sa atin. Pinapadalo niya sa paraan ng pananalangin. And kagaya nga nang nabanggit dito sa chapter 1 ng Ephesians at chapter 3 ay yung object ng comprehension, yung pinag-usapan ng comprehension po or unawaan dito ay may kinalaman po sa pag-ibig. At alam po natin, gaya natin paliwanag na dati nang pinahayag sa history, nakasulat po sa Biblia at maging yung mga pangako sa pag-asang ating hinihintay ay nakalaan na po sa atin at nahayag na sa kanyang salita. Pero kung paano ito mas lalong ma-appreciate, mas lalong kuminang sa atin sa punto po ng tangay-tangay po nito, there is a need for prayer. At kung may sagot ang Panginoon, at yan naman yung assurance po sa atin mga kapatid, yan po ay pangangalaga niya sa atin sa kanyang biyaya. At gaya ng ating pahapyaw na napaliwanag, yung tono ng passage natin binabasa na may kinalaman po sa illumination of the Holy Spirit sa mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin, ngunit kailangan po natin lumalim, ay may kinalaman po ito sa maturity ng mananampalataya. So apart from the ministry of the Holy Spirit o the illumination of the Holy Spirit, walang Kristiyanong lumago. No? Walang Kristiyanong lumago. Kung ating ikumpara din po yan doon sa illumination sa panahon po ng regeneration, kung walang illumination ang Holy Spirit sa unang pagkaunawa mo, unang encounter mo sa Ebanghelyo na ikaw ay tumugon, walang magiging Kristiyano. At sa paglago naman, kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, kaugnay sa kanyang pagbibigay, liwanag at pag-unawa sa atin sa kanyang salita, walang maging malagong Kristiyano. So inyo makita na talagang all the glory belongs to God alone. Na kung mayroong mang paglago, bagamat tayo ginawang responsable, ito'y duty natin. Pero yung outcome palagi dahil ito ay galing sa Diyos, sa Kanya ang kapurihan. Mayroon akong dalawang dagdag o tinatawag nating addendum, no?
Na mayroong ibang kumbaga term na ginamit dito ay corollary. Tama ba? Corollary pala. Hindi to si Pastor Larry corollary. So parang magkahawig na termino kaugnay sa illumination. Noong ang pilgrims, ito ay sa mga hilig po sa history, mayroon kasing naglalakbay patungo po sa tinatawag na New World. Ang tawag sa ilang o mga Puritans na actually isa sa background po natin bilang Reformed Baptist ay galing po sa mga Puritans na ayaw makisama in conscience at ayon sa conviction sa salita ng Panginoon sa mga, kumbaga sa mga sikat o sa mga laganap na samahan ng iglesia dati na para lang po, mayroon kayong idea, patok kasi noon talaga, rampant yung practice ng pagbautismo ng bata na walang halos pinagkaiba sa mga Romano Katoliko. At yan po yung tinatawag ng mga Reform Congregationalist, Reform Presbyterian na mayroon tayo dito sa Pilipinas. So, ang ating mga ninunong mga Baptist, mga kapatid, ay hindi kampante na manatili doon dahil inuusig yung ilang budhi. Again, hindi po sa layunin na tayo po yung maging mayabang, but kung ating tingnan, by observation po sa history, ay mayroong mas iba yung illumination ang mga Reformed Baptist kumpara po sa mga denomination na ito. Dahil mas ating sinusunod yung malinaw na tinuturo ng salita ng Panginoon na believers alone lang ang baptism. At isa po sa mga background na nabanggit po dito, ang sabi diyan, the emphasis on illumination within Reformed bibliology led certain Puritans to develop a corollary doctrine, the concept of further light, yung dagdag na liwanag o kaya iba yung liwanag. Isang pastor po na ang pangalan ay John Robinson, sabi po ni Stanley Greens, yung aking pinagkunan po dito, John Robinson articulated this idea in his parting words to the pilgrims as they set out from Holland for the New World. Yung mga naglalakbay na magkaroon po ng panibagong conviction, panibagong tawag dito, maaaring practices lalo na sa usapin po ng pananampalataya. The pastor, si John Robinson, admonished his flock to look for further light which the Spirit of God would yet pour forth from the scriptures. At the early Baptists took Robinson's advice to heart. They appealed to his challenge to be open to further light in arguing that the Holy Spirit was leading them to forsake church tradition in favor of the radical, sa makatuwid biblical na practice at paniwala. At yung practice na yun ay yung practice of believers' baptism. The Spirit speaking through the scriptures had caused them to see that rediscovering the proper biblical baptism was yet another step into the reformation of Christ's Church. Doon po, kumbaga umiiral at nagpapatuloy at naging bukod tangi tayo ng mga Reformed Baptist kumpara sa bagamat maaaring sila ay mas marami kumpara sa atin, pero yan po yung dahilan na nag-deviate tayo, hindi dahil sila hindi mga kapatid na mga manampalataya, kundi dahil dito. At kiniklaim po ng pastor na ito, si John Robinson, na ito'y dagdag liwanag galing po sa banal na Espiritu. Kung bakit malalim po yung kailang conviction hanggang ngayon ay ating pinanghahawakan. So, yung iba ay sunod ko na lang. Next Sunday po ay ating talakayin.